Welcome to Donmar TV News Channel. Welcome ng pamunuan ng Philippine Air Force ang pagdating ng 5 pang bagong S-70I Black Hawk utility helicopters mula sa bansang Poland. Ito ang ikalawang batch ng delivery ng mga nasabing bagong helicopters. Ang Antonov transport plane ang nag-deliver sa 5 Black Hawk helicopter mula sa bansang Poland patungo sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Clark Air Base, Pampanga kahapon, June 7. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Maynard Mariano, ang unang batch na binubuo ng 6 na Black Hawk helicopters ay na-deliver na noong 2020. Sa pagdating ng 5 kahapon, ngayong mayroon ng 11 Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force. Sinabi ni Mariano na bago magtapos ang taong 2021, ide-deliver na rin ang ikatlong batch ng 5 Black Hawk helicopters. Ang Black Hawk ay pinakamahusay na multi-mission utility helicopters na maaaring gamitin sa iba't ibang misyon ng Philippine Air Force gaya ng combat operation, humanitarian mission at troop deployment. Dagdag pa ni Mariano, malaking boost din ito sa heli-lift capability ng Armed Forces of the Philippines na makakatulong din sa gobyerno sa pagbibigay serbisyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Ipinagmamalaki din ng Philippine Air Force na nitong nakalipas na mga buwan, ginagamit ang mga Black Hawk helicopter sa pagtransport ng mga COVID-19 vaccine at PPEs sa mga remote areas sa Batanes, Bicol at iba pang lugar sa bansa. Sinisiguro naman ang pamunuan ng Philippine Air Force na makakaasa ang publiko na magiging better partner ang hukbong panghimpapawid, lalo na ngayon nasa pandemic pa rin ang bansa. Una rito, kulang ang mga choppers ng Philippine Air Force dahil hindi na pinapagamit pa ang mga lumang choppers dahil na rin sa sunod-sunod na pagbagsak nito. Ginit po ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang patuloy na pag-atake at pagpatay ng mga rebelding New People's Army sa mga sundalo at iba pang alagad ng batas ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang peace talks sa kanyang administrasyon o sa termino ng kahit sinong presidente. Sinabi ho ng Pangulo na walang ideolohiya at prinsipyo ang mga rebelde sa pakipaglaban dahil ang gusto lamang ng mga ito ay pumatay. Nagbabala naman ang presidente na pwede nitong ibalik ng 10 beses ang mga ginagawa ng mga rebelde sa mga inosenteng tao. Sinabi ito ng Pangulo matapos mapaulat ng rebeldeng grupo ang nasa likod ng isa na namang pag-atake kung saan ay napatay ang isang militiaman ng gobyerno habang isa naman ang sugatan. Naganap umano ang pananambang ng NPA sa mga sundalo at militiamen sa gitna ng pagbabantay ng mga ito sa mga pulis na namamahagi naman ng ayuda. Kaya hindi talaga tayo magkaintindihan kailanman. No peace talks can ever succeed under me or under any other president if you do not stop attacking government forces and even civilian leaders. Mga barangay captain, ang mga barangay captain is one sector na maraming pinatay ang NPA sa ngayon. Nais naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na mawala na ang mga grupo ng mga progresibong grupo dyan sa Kamara ng Representantes, partikular yung grupo ng Makabayan Bloc. Yan daw ay sa darating na local and national elections sa 2022. Sinabi ni NTF-ELCAC spokesman at Communications Undersecretary Lorraine Badoy na gagawin nila ang kanilang makakaya para maalis na ng tuluyan ang tinatawag na Makabayan Bloc doon sa kanilang posisyon sa House of Representatives. Partikular na pinangalanan nito si Congressman Carlos Isagani Zarate at 5 iba pa galing umano sa militanteng grupo at iniuugnay sa grupo ng mga komunista. Dagdag pa nito na nararapat na sila'y matanggal daw sa posisyon. Sa katunayan ay makailang ulit na naghain ng election protest sa Commission on Elections ang ilang tauhan o nasa hanay ng gobyerno para tuluyang matanggal ang mga ito sa kanilang pwesto dyan sa Kamara de Representantes. Mapila si Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan na kumpletuhin ang 2 dose ng bakuna kontra COVID-19. Inatasan din niya ang mga lokal na pamahalaan na hanapin ang mga hindi pa natuturukan ng second dose. Yung nabakunahan na sa first injection ninyo, kailangan kayo ng booster
a second injection, please find time to go back and line up and show your card so that they would know that you are receiving the second dose. Nauna nang iniulat ng Health Department na mahigit 100,000 ang hindi nabigyan ng second dose ng bakuna. Pinayuhan silang agad makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang ikalawang dose ng bakuna para mapalakas ang antibodies laban sa coronavirus. Pinayagan na ng Food and Drug Administration o FDA ang Sinopharm o ang FDA, ang emergency use ng Sinopharm vaccine mula sa China. Kinumpirma ito ni FDA Director General Eric Domingo kay Pangulong Duterte sa pulong ng Interagency Task Force. Sinopharm ang itinurok sa Pangulo noong May 3 at siya rin ginamit na bakuna sa kanyang close-in security. Ang Health Department ang nag-apply para sa emergency use authorization ng Sinopharm. Ito na ang ikapitong bakunang inaprubahan ng FDA matapos ang Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson at Moderna. Tinutuntun na ng mga otoridad ang mga hindi nakakuha ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccine. Sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez, susubukan silang hikayatin na magpabakunang muli. Narito ang report. Nanghihinayan si Vaccine Czar Carlito Galvez kung hindi makakabalik ang nasa 100,000 individual para sa kanilang pangalawang vaccine shot. Karamihan po doon ang sinasabi po ng NBOC, nagkaroon po ng mga tinatawag nating mga nagkaroon ng COVID-19 infection. At the same time, iba nagkaroon ng mga tinatawag nating sakit. We will make sure that yung talagang kailangan ng second dose ay makabalik. Kasi talagang sayang kasi that's 113, that's a sizable figure, and we don't want to waste yung effort natin ng vaccinating 113,000. Kasalukuyan nang umaarangkada ang vaccination ng mga manggagawang pasok sa A4 Priority Group. Sa programang The Source, sinabi ni Galvez na target nilang tapusin ang first dose ng A4 workers sa loob ng 4 o 5 buwan. Nakikita po namin na yung A4 kahit na 335.5 million siya. Ang amin po tinataya by September baka matapos po namin yan. Yan ang aming target na more or less magkaroon po kami ng 6 to 8 million per month, and at the same time matapos po natin yung ating frontliners. Kampante naman si Galvez, oras na dumating na ang milyong-milyong bakuna sa mga susunod na buwan. Anya, inihahanda na nila ang mga dagdag na vaccination sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. This coming June, mag-open na po yung Soler. They can provide 3,000 to 6,000 jobs. And also, ginagawa na natin na Nayong Pilipino.